Magandang gabi po mga kapatid. Ah, kung ano man po yung inyong ginagawa at kung ano man po ang inyong mga sitwasyon sa gabing ito, nawa po ay maging inspiration, maging pagpapala po itong live na pag-exhort po ng salita ng Lord. Alam niyo po ay yung pong straight from the Word, di yun naman regular, hindi ho ba? Usually ho ay ginagawa ko lang ito kapag meron akong burden, but more importantly kapag may leading ho sa akin. And I think dalawa po yun, no? Kaya po ako, dalawa pong bagay na yun ang kinoconsider ko. Kaya po ako ay narito sa inyong harapan sa pag-isip po ng salita ng Diyos. Naalala ko po nung ako po ay hindi pa mananampalataya, nasa barkada po ako noon, hindi ako napasok, no. Meron po akong kaibigan, actually tropa, no. Naalala ko, no, kung precise yung pag-recall ko ng sitwasyon. Natanong niyo ako, naniniwala ka ba sa Diyos? Siyempre sabi ko, oo naman, naniniwala ako. Sabi niya, ako hindi ako naniniwala sa Diyos . So nagulat ako kasi bihira naman kung tayo maka-encounter, hindi ba ng taong hindi sila naniniwala sa Diyos. But anyway, tinanong ko siya, hindi ka naniniwala? Kasi ito yung sagot niya. Kung may Diyos, bakit maraming mga paghihirap or suffering sa nangyayari? Maraming mga hindi maganda. Sa madaling salita ko sinasabi niya, ang daming masasama, ang daming evil dito sa mundo. Kung may Diyos naman, bakit hinahayaan niya lang? No? Bakit parang wala siyang magawa? Kumaga incompetent siya, powerless siya. No? Hindi ko alam kung paano ako nag-argue kasi hindi naman din ako Kristiyano. Pero sa mga nasabi niya po, mukhang hindi ko naipagtanggol yung na ako yung naniniwalang may Diyos at bakit, no? Kasi nga totoo naman yung sinasabi niya, maraming mga mahirap na sitwasyon sa mundo na nangyayari. Giyera, di ba? Kalamidad, mga pagpatay, di ba? Marami mga injustices na nangyayari sa mundo, mga karamdaman, mga hindi inaasahan. So lahat ho yan ay nararanasan po natin, no? Pero itong tanong niya ito tagal na ho ito mga kapatid, kahit nga nung biblical times ito po ay naging tanong din ng maraming mga lingkod ng Diyos, no? At ito rin ang mga tanong ng maraming atheists or skeptics, yung kung hindi naniniwala sa Diyos at kung may paniniwala man, may question mark na malaki. Bakit hindi sila naniniwala sa Diyos? No? Sa Bible gayon din naman nag-struggle din mga kapatid ang mga lingkod ng Diyos, babae man o lalaki, sa kung gaano ba ang Panginoong Diyos. Siya ba talagang mabuti? Siya ba talagang makapangyarihan, tapat sa atin? Is our God whom we put our trust in ay talagang benevolent, no? Talaga bang mabuti siyang Diyos? Tinanong yan ni Isaac, hindi ba? Kung may Diyos, bakit may suffering? Bakit kami ang nagsasuffer? Kami yung mga nahirapan, samantalang walang Diyos, easy lang ang buhay. Si Elijah, hindi ba? Sabi niya, bakit ganun, no? Pag-isip si David sa maraming mga Psalms, hindi ba? Mapapansin natin, nagtanong din siya, why are you so far, O God? Ang layo mo naman, O Diyos. Pag tinignan po natin ang mga Psalms, kita po natin yung mga emosyon, yung damdamin, yung katotohanan, yung reality on the ground na nangyayari doon sa actual at sa mga paniniwala nila sa Diyos. At gayon po sa atin sa gabing ito at this very moment. Alam ko po na marami pa rin sa atin ang nagtatanong, especially kapag tayo po yung nasa sitwasyon na mahirap, di ba? Halimbawa, nag-iisagal tayo financially, maigi, at malaman kung paano natin ma-meet yung both ends, di ba? Sa dami ng mga gastusin. Kung mayroon pang may mga karamdaman o sakit sa family, mahal sa buhay, na hindi naman ganun kadali yung mga karamdaman, napakahirap po talaga, di ba? Marami tayong pwedeng
pagdaanan, mga problema at pagsubok, kabigatan na more than enough, mga kapatid, para karoon din tayo ng mga question, ng mga doubt sa ating Diyos. Kaya sa psychology ang tawag diyan ay cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Ito yung faith mo, pero yung reality nandito. Diba? Ganito lang ngayon, di ba? Sabi ng Lord, I will never leave you nor forsake you. Yun ang belief natin, di ba? Because yun ang sinabi ng Diyos. Hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Pero, ayun ang belief natin. So may dissonance, no? May dissonance. May hiwalay. Yung nangyayari sa atin, parang we feel, hindi ba? Na parang, Lord, saan ka ba? Nag-struggle ako, nahirapan yung family ko, may sakit yung mahal ko sa buhay. Nasa ka ba, Lord? Kala ko ba? Hindi mo kami iiwan. Bakit nasa ganitong sitwasyon ng buhay namin? Ayun ang ibig sabihin ng cognitive dissonance sa psychology. Pero hindi mo yan na-invento na psychology. Sabi ko nga sa inyo, biblical times pa lang, tanong na rin yan. Parang hindi mag-jive yung faith mo, ito yung pangako ng Diyos, hindi kita iiwan o pabayaan man, sasayo ako hanggang sa wakas ng panahon, humingi ka sa akin, bibigyan kita, kung nabibigatan ka, lapit ka sa akin. Totoo lahat yun, hindi ba? Na-experience naman natin talaga yun. But there are just moments in our life na yun nga, pagdating ng mga problema at pagsubok, no? Parang disconnected na, may dissonance na, parang hindi na magtama yung faith, yung belief natin that God is good, that God is faithful, that God is powerful, that God is concerned, because yung nangyayari sa atin taliwas. And seemingly, doon po tayo sa sitwasyon na parang wala pa yung sagot ng Diyos. So lahat po tayo nag-struggle dyan. So mga kapatid, pag nangyayari po sa atin yan, gusto ko pong sabihin sa gabing ito, ng ating panampalataya ay sabihin na nating under 5. No? Yan. So ito pong ating exhortation, pinamagatan ko lang na faith under 5. No? Faith under 5. Pananampalataya na nasa ilalim ng apoy o ng pagsubok. Intindihan po ba natin? At ang passage po natin, kukunin ko lang po sa chapter 3 ng Daniel, na tanong ko po, very familiar tayo dito sa Daniel chapter 3. At yung iba pong mga verses lang ang aking babasahin. Alam po natin, hindi ko ba yung story noon, na yung tatlong magkakaibigang mga Hebrew, sina Meshach, Shadrach, Abednego, na ilutusan na lumuhod at sumamba doon sa 90-foot golden image na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. Nag-worship ng lahat ng mga tao, lahat ng nasasakupang lahi ni Nebuchadnezzar, and perhaps yung mga ibang mga Hudyo na kasama ni Meshach, Shadrach, Abednego, no? Pero yung tatlo hindi sila talaga sumamba, kaya ang penalty, hindi ho ba alam natin na papatayin through fire, di ba? Yung pugon na na yung paggawa ng mga bricks yun, no? Doon inuulma yung mga bricks, no? Para maporma. Napakainit ho noon. Alam ko natin na binigyan ng chance ni Nebuchadnezzar na sa muling pagtunog ng parang orchestra ng mga musical instruments, they had to worship and bow down before the golden image. Pero alam po natin na yan, di ba? Hindi ito ginawa ng tatlo. So bago po natin talaga puntahin yan, usapan po natin una, mga kapatid, sa liwanag ng nangyari doon sa buhay ng mga three Hebrew youth, and in the light ng mga nararanasan natin sa kasalukuyan or personally sa inyong family na mga pagsubok, mga kabigatan. Una pong katotohanan, tandaan natin, our faith in God will always be tested or challenged. Our faith in God will always be tested or challenged. Ito po yung totoo, at alam ko po na familiar na tayo sa katotohanan ito ng salita ng Diyos. Pero kailangan ulit-ulitin natin. Kailangan po lagi nating ma-recall, lagi nating matandaan. Kasi talagang hindi biro yung mga pagsubok na pwedeng daanan ng isang Kristiyano. At yung fire o apoy, hindi ko ba, marami namang images yan sa salita ng Diyos. There are times mismo ang fire it symbolizes God's word itself, di ba? Yung salita talaga ng Diyos. Your word is like a fire, sabi ni Jeremiah. There are times ang symbolism ng fire, alam po natin, God's purity, God's holiness, di ba? Yung purity, yung pureness, yung kabanalan ng Diyos.
Yun ay symbolism ng fire. Kapag sinabi God is like a fire, it speaks of His purity, of His holiness. Pero, ganun din, yung fire, it speaks of His righteous judgment. Diba? Yung ability ng Lord na mag-judge. No? Symbolism ng fire yun. Diba yung nakita mo ni John? Yung kanyang eyes is like a fire. Diba? Meaning, nag-evaluate, no? Nag-purify, na ready to judge, ready to correct, ready to review. Hindi lamang ho yun. Ang fire, hindi ko ba sa New Testament ay symbolism naman ng Holy Spirit. Diba? Ganyan, Holy Spirit is the Holy Spirit is like a fire na nag-purify, di ba? Nag-expose sa atin, no? At the same time, yung fire, it symbolizes power ng Holy Spirit, di ba? Yung fire is a picture of evaluation sa ating mga Kristiyano sa paglilingkod natin at pagsunod sa Diyos, yung Bema Judgment, di ba? Mapag-aralan natin yan, no? Para yun daw pong gawa natin, papadaanin sa apoy. So that kung hindi masunog, meron tayong reward. No? At kung masunog man, wala tayong reward, although safe pa rin tayo. Yung sabi ni Paul, 1 Corinthians chapter 3 at 2 Corinthians chapter 5, nandun ho yun, yung Bema Judgment. So, ang ginamit na agent to evaluate or to assess our service and obedience to God is through fire. Kaya po dito sa context ng Daniel chapter 3, di ba ho, fire. Literally, fire ang ginamit to test them. No? Of course, on the part ng Babylonian Empire, para sirain sila, especially yung mga nagsumbong. Sirain yung testimony nila, wasakin yung panampalataya nila sa Diyos at hiyain ng Diyos. But sa part sa biblical revelation, yung fire nga ho, even sa Old and New Testament, ito po ay paraan ng Diyos to test our faith. Yun po ang sinabi ni Peter, 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7, di ba? Sabi ito na do not be surprised my friends or brethren kapag dumadaan kayo sa mga pagsubok. Kasi panandalian lang naman ito para kasi yung inyong panampalataya ay ma-refine. Kaya dadaan sa apoy. No? So consistent to, no? So itong sa Daniel chapter 3, this is something to do with the faith of these 3 Hebrew children being challenged, being brought under fire, so to speak, para po para maano sila, lalo silang lumakas sa Diyos at lalo po silang magtiwala sa Panginoon. Amen ho? So, ito na po tayo. What does God do when our faith is under fire? Ano bang ginagawa ng Diyos kapag ang ating faith, ang ating panampalataya ay under fire? No? Kumbaga, at this very moment mga kapatid, kung tayo ay nasa pagsubok o hindi lang sa moment na ito, the past months, maybe year na, may mga nandun yung problema, naglilinger, pagsubok, karamdaman, di ba? Pangailangan, matorture na yung mind natin, fear, di ba? Fear of the unknown, fear of uncertainties. So pag dumarating yan, mga ganyang bagay, so personally, minsan apektado tayo pag sa atin, kahit nasa mga laki sa buhay, lalo na apektado tayo. So, what does God do? Anong ginagawa ng Diyos when our faith is under fire o sinusubukan, pinag-test? Una po, His ability to deliver. No? His ability to deliver. Yung kakayanan po ng Diyos na i-deliver tayo doon, iligtas tayo doon. Sabi po sa verse 17 ng chapter 3 ng Daniel, ito po, sabi, if we are thrown to the burning furnace, the God we serve is, ito na po, able to deliver us from it. No? And He will deliver us from your majesty's hand. Yun ang sabi nila kay Nebuchadnezzar, yung hari, kasi kinonfronta sila. Kayong tatlo, nalaman ko na hindi pala kayo sumamba doon sa rebulto na pinagawa ko. Pero siya ho yung rebultong yun, no? Siya ho yung kasi, alam niyo naman, nung panahon noon, sa mga empires, they consider themselves as Lord or God. No? Yung mga hari. Hindi lang sa Babylonian Empire, maging sa Egypt, no? Maging sa Assyria, no? Kahit sa Roman Empire, ang tingin nga nila ni Caesar, siya yung Lord. No? So ganun sila, yung mga hari noon, yung mga rulers noon. Kaya sabi ni Nebuchadnezzar, another chance, bigyan ko kayo.
patutugtog yung orchestra. Pag hindi kayo sumamba, hindi kayo nag-bow down, hindi kayo nag-worship dito sa golden image na yan, eh imposing mo yung golden image, 90 feet ang taas. 9 feet wide, di ba? Kaya kitang-kita, eh, siyempre ginto yun, hindi nagliliwanag yun. Kaya may impress talaga kayo. Pero, sabi nung, nung tatlo, hindi ko kami, sasamba dyan, mahal na hari. Able ang Lord namin to deliver us. So, His ability to deliver. Mga kapatid, tandaan po natin na kailangan po lumaban tayo ng may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Na indeed God is able to deliver us. No? Yun ang una. No, palagi doon tayo tatakbo. Kaya ng Diyos ko to. Ang laki ng pangailangan ko. Kaya ng Diyos ko to. May problema kami sa family, mga strained relationships. Hindi kami nagkakibuan, nagbabatian. Kaya ng Diyos ko to. Iniisip ko, yung mga anak ko, ano yung future niya. Parang kapos ako, ganito, ganyan. Kaya ng Diyos ko to. May nararamdaman ako, may sakit ako, may sakit yung mahal ko sa buhay. So, sasabihin pa rin natin, kaya ng Diyos ko to. Ito po yung confession nung tatlo. The God we serve is able to deliver us from it. Sa tatlong ito, ang Diyos hindi hindi figurine or hindi po ito palamuti. Sabi po nila, the God we serve, ang Diyos na pinaglilingkuran namin. So kita po natin dito, yung tatlo alam nila Yung Diyos nila hindi katulad ng rebuto, yung gintong rebuto na yun na walang pakiramdam, hindi nagre-relate sa kanila. Sabi ng tatlo, the God we serve. The God we serve. Mga kapatid, papasalamat tayo sa Lord ng mga pagkakataon na bigyan niya po tayo ng time makapaglingkod sa Kanya. Because as we serve the Lord, lalo pong nai-impose o lalo pong na-strengthen, na-sustain yung faith natin sa Kanya. Because kasi, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Kasi buhay mo siya, hindi mo ba? Bakit ka pinibigyan mo ng time ang Diyos mo? Bakit nagbibigay sa Diyos mo? Bakit natin ginagawa? Kasi alam mo natin buhay ang Diyos. Alam natin na hindi siya patay. Hindi siya rebulto. Hindi siya estatwa. He is a personal living God. Powerful as that. Kaya mahalaga ho yun ang sinabi ng tatlo. Our God, the God we serve. The God we serve. Salamat mga kapatid na in spite of na may problema at pagsubok tayo na dinaraan. Nawa po, tulad din ng tatlong ito, kahit na gano'n, diretso pa rin tayo sa Diyos. Amen, no? Maglingkod pa rin tayo. Maglingkod pa rin tayo. The God we serve. The God we serve. Yun po ang isang nagpapalatag sa panampalataya natin. Kapag ginagamit po natin ang ating buhay na maipaglingkod sa Diyos, hindi kailangan ng bongga ang paglingkod natin. Kailangan lang kung saan tayo tinawag ng Diyos, nagpapagamit tayo. And it's more than enough, mga kapatid. Para yung kasi faith natin nasusustain yun na-challenge siya. Kasi alam natin pag sinabi natin hallelujah, dinig ng Diyos yun. Pagtaas natin ng kamay, oh Lord, we bless you, we worship you. Kita ng Diyos yun. Amen. Pag gumanon tayo, Lord, yung may worship tayo, nagmumula sa ating puso. Dama ng Diyos yun. Pag pinabasa natin ang kanyang salita, di ba? Nagde-devotion tayo. Di ba? Alam ng Diyos yun. Kasi nagre-react siya, nagre-respond siya. Kaya mahalaga yun. The God we serve. The God we serve. Is able to deliver from us from it. Saan sila i-deliver? Doon sa literally doon sa fire, doon sa pugo ng fire, no? At and He will deliver us, inulit nila dalawa. Kaya sa una po, sa gabi ito mga kapatid, gaano man ka-bleak, gaano man ka-dark yung horizon, parang talaga ang hirap ng magtiwala sa Lord, no? Pastor, napakahirap nga, baka nasabi mo lang yan kasi wala ka sa sitwasyon ko. Well, maybe kasi iba-iba naman ang degree or intensity ng pagsubok natin. And I get it mga kapatid. Alam ko yun. Alam ko na marami sa inyo ang mas may matitinding pagsubok na dinaraanan na for quite a while nandiyan. Mahirap po talaga. Pero kaya ko nga po isisir sa inyo ang salita ng Diyos kasi siya po, ang Lord at ang kanyang salita ang magpapalakas sa atin. We hope against hope. Kumbaga, we still fight for our faith.
sabihin pa natin, Lord, you are able to deliver. You are able to deliver. You are able to heal me. You are able to heal my loved ones. Kahit na ano, kahit na, parang di ba, taliwas na yung nangyayari. Kasi ganun nga ako yung faith, hindi ko ba, yung trust. It overrules kung ano man yung sitwasyon na pangit. Sisay pa rin natin. I will still believe in God. Magtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Amen ho? Kaya yun po, kapag nandun tayo, our faith is under fire. Katulad ng tatlong ito. So kung nasa pagsubok ka, kapatid, sino man po kayo, mahal niyo sa buhay. Lagi po ito ang tatanda natin. At this very moment, doon sa time na nag-start yung problema o yung kabigatan o yung sakit, ano man yan, nagsimula na yung pagtetest ng faith. At ulitin ko po, mahirap. Alam ko po yan. Lalo pong alam ng Diyos na kung ano man po yung kabigatan na ipinagdaraanan. But again, sabi nung three Hebrew children, our God is able to deliver us. So, His ability to deliver. So, sa gabing ito, Lord, pakita mo naman yung ability mo, yung kapangyarihan mo. I-deliver kami. Deliver ako sa ganitong sitwasyon na mahirap. Amen ho? Then number 2, His assurance of being with us. Ayan. Una po, yung His ability to deliver. Kaya ng Diyos pagalingin. Kaya ng Diyos mag-provide. Kaya ng Diyos na palakasin tayo spiritually. Kaya ng Diyos ayusin yung mahihirap na sitwasyon. He is able to deliver. But number 2, His assurance of being with us. Ito na nga po nangyari. Hindi mo pa, pagtunugo nung orchestra, hindi pa rin sumamba. Dead mo pa rin yung tatlo. Bahala ka, Nebuchadnezzar. Di talaga kami sasamba niyan kahit anong mangyari. Kaya ito po yung sagot nila sa verse 18. Nung sinabi ng hari, another chance. Kailangan sumunod kayo sa akin, samba niyang deboto. Ito po sagot nila, verse 18. But if He does not, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of God that you have set up. Nakita nyo sa lengguwahe ng Bible, ang mga implication ng kapag tayo may rebulto, sinamba natin, nilagyan natin ng kandila, nilagyan natin ng bulaklak, yung mga pagan beliefs and practices. Hindi lang mo pagsamba yun, pagkilikod ho yun. Reserve tayo doon. Kaya sabi nila, we will not serve your gods or worship the image of God that you have set up. Hindi ba? Kasi sabi natin sa number 2, His assurance of being with us. Hindi ba? Normal naman talaga Kahit naman din mo ako Kahit naman sino. Kagaya na sinabi ko kanina. Kahit yung mga great men of faith, sila David, sila Jeremiah, sila Isaiah, si Moses, no? Kahit na sina Paul, di ba? Nakaranas sila ng as if ang Lord ay malayo. Di ba? As if God was not concerned, was not mindful of their plight or their situation. Pero sa tatlong ito, sabi nila, kung hindi man kami deliver ng Lord, walang kaso kasi hindi pa rin kami sasamba o maglilingkod sa rebultong yan. Kasi po ito nangyari, bakit natin nasabi, His assurance of being with us while our faith is under fire. Sa verses 24 and 25, hinulog na ho sila doon sa tugon ng apoy. Malaki ho yun, no? Parang bahay ho yun sa laki. Malaki pa dito sa bahay ko. No? Yung nga ho nagdala doon sa tatlo, nasunog no? Yung mga sundalo sa tindila. Kasi in-intensify 7 times yung apoy, hindi ba? Kaya, nung hinulog na yung tatlo, siyempre, just a matter of minutes siguro, or minutes, ranay sila, tunaw na. No? Pero sabi dito, ni Nebuchadnezzar, nung nandun na yung tatlo, no, sabi niya sa verses 24-25, ito, basahin ko mga kapatid. Teka lang, hindi ko na i-ano to. Sabi sa verses 24 and 25, nilito nitong itong Bible ko, late ng kasalamin na ako niya, no? Verses 24 to 25, ito po yung sabi, Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste
Nagulat po siya, no? Nataranta siya. Bakit to? He declared to his counselors, "Did we not cast 3 men bound into the fire?" They answered and said to the king, "True, O king." Verse 25, ito ang sagot ni Nebuchadnezzar. He answered and said, "But I see 4 men unbound." 4 men unbound. Wala nang tali. No? 4 men unbound, walking in the midst of the fire. Walking in the midst of the fire. And they are not hurt. Okay, ho? And the appearance of the fourth is like a son of the gods or a son of man. So, nagulat to si Nebuchadnezzar kasi paghagis doon sa tatlo, lugar na matunaw, masunog sa tindi ng init, di ba? Iba, nakita niya apat. Nagkaroon pa ng isang tao doon. At sa tingin po ni Nebuchadnezzar, nung tinitignan niya, hindi pangkaraniwang tao. Kaya sabi niya, like gods, parang Diyos. Tapos nga po, walking in the midst. Kasi nga, malaking po, di ba? Naglalakad lang. As if parang namamasyal lang, parang wala lang. No? And they were not harmed. Hindi sila nasusunod. Ano pong ibig sabihin? Kung wala pang deliverance ng Lord, kasi sabi natin, His ability to deliver. Kung wala pang mga kapatid, tandaan natin, right there in the midst of our, while our faith is being tested or under fire, kasama po natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan maramdaman, kailangan natin magtiwala, mga kapatid. Nakikinig po ba tayong lahat? He's somewhere ng problema, ng kabigatan natin. He knew perfectly kung ano yung pinagdadaanan natin, mga kapatid. So much so na literally, physically nakita ni Nebuchadnezzar yung pang-apat. Tatal po natin, yung mga pre-incarnate, yan tawag sa theology, pre-incarnate appearance ni Jesus. Kasi son of man yan sa ibang salin. Di ba sabi ng Lord, I am the son of man. Kung mga sinasabi sa atin na nandun mo ang Diyos, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin siya. Gano'n man kahirap, nandun po ang Panginoon. Sinasamahan tayo. Kung paano sinamahan ng Lord, ng Diyos yung tatlo, in the midst of a very intense fire. Literally ho yun, napakatindi nun. Nandun ho ang Panginoon. Hindi nasunog yung tatlo. No? Kumbaga, dineliver talaga sila. But, ito lang po, nung nandun sila mismo, habang dapat maramdaman nila yung init, no? yung torture, sinil sila ng Lord. Iniwala po ba kayo, mga kapatid, na kung kayo may pagsubok na naglilinger na for a year or more than a year, hindi nung pagsubok nyo, o hindi man kayo, yung mahal nyo sa buhay, nasa matinding pagsubok, may sakit, o merong kabigatan, di ba? Pero bakit nakatayo pa rin tayo? Bakit? Nandun pa rin yung spark ng faith, yung spark ng kahit mahina yung faith, nandun pa rin yung pagtitiwala. Kasi sinusustain po tayo ng Panginoon. Yun lang ho yun. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Doon sa tatlo, wala namang kaso yun. Deliver kami ng Lord, kaya niya. He's able to deliver us. Hindi naman, wala rin problema. Sa Nebuchadnezzar, yung aming trust sa Lord, sa tunay na Diyos. Intact yun, hindi yung magbabago. Walang pwedeng pumigil sa amin na manampalataya, magtiwala, sumamba sa aming Diyos, kahit na sa matindi kaming pagsubok at problema. Nakinig po ba tayong lahat, mga kapatid? So, sa oras na ito, ano man po yung inyong pinagdadaanan, mga kapatid, o maaaring pagdadaanan in the future, bear in mind na una, sabi natin, God, His ability to deliver, God is able. Palagi yon, God is able. No? Ngayon, kung di man, habang natumpa tayo sa pagsubok problema, ito naman po, andun yung assurance niya na He will be with us. He will be with us moment by moment. Nandun po ang ating Panginoon para palakasin tayo. Naintindihan po ba natin? So sa closing thoughts natin, mga kapatid, after our faith has undergone testing by fire, we will come out more mature and stronger in our faith. Yun po ang mangyayari dyan. Tapos ang testimony natin before God at sa mundo ay lalo magsashine. Kasi po ang sabi sa verse 29, no?
Sabi po ni Nebuchadnezzar kasi nagulat siya, no? Na niligtas ng Lord, dineliver ng Lord yung tunay na Diyos na natalo siya bilang God yung rebulto niya. Sabi niya sa verse 29, no? Therefore I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego be cut into pieces, and their houses be turned into piles of rubble. For no other God can save this way. Huh? Ba't testimony ho, hindi ho ba? Biglang natauhan si Nebuchadnezzar yung hari. Aba, passing Diyos to. Kitang-kita niya kung paano pinreserve ng Lord, sinustain ng Lord yung tatlo. Sabi niya, sino mang lumapas tangan o bumiro o hindi umintindi sa Diyos ni Shadrach, Meshach, Abednego, papatayin ko kayong lahat. Kayo buong pamilya, i-destroy ko. Ibig ko sabihin yun, nagkaroon ng tinamaan nagkaroon ng spiritual, so to speak, encounter si Nebuchadnezzar. Although aminin natin na hindi yun naglinger maigi, pero pinakita sa kanya ng Diyos kung sino ang tunay na Diyos, kung sino ang tunay na mighty, kung sino yung sovereign na Diyos. On that occasion, natanggap niya yun. But ito pa, verse 30. Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon. Kita nyo, lalo pang tumaas yung rango nila, lalo pa silang na-promote. Ano ibig ko sabihin, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, yung closing thoughts natin, is that, yung faith natin magmamature, at yung testimony natin lalong nagsishine. Kumbaga, when our faith is under fire, God has always a reason. Why is that thing happens to us, no? Ba't nangyayari yun? No? Meron laging reason. At ang unang palaging reason is to purify, to sustain, strengthen our faith para lalo tayong mag-mature. Malamang, no? Pagkatapos ng miraculous deliverance na ito, no? Astonishing na deliverance ng Diyos, palagay ko nag-multiply to the highest level yung faith, yung trust ng tatlo, lalo sa Diyos. Mas na-promote pa sila. Parang ganito yan, mga kapatid. After one trial, yung faith natin nabibuild. No? After another trial, another ladder, no? Step sa ladder yung faith natin. Kaya nga dito na-promote sila. No? So parang nirelate ko lang, ganun din. Na-promote yung faith natin. Kumbaga, tumitibay tayo, tumatatag tayo along the way as we experience these fires o yung fire na ito sa ating pananampalataya. So sa gabing ito, ang inyo po bang faith is under fire? Maybe ngayon, maybe kahapon, diba? Maybe ilang buwan na. Nandun, nag-ilinger siya, ayaw pa umalis. So, tandaan po natin, God is able to deliver, He is able to deliver, He is able, tapos is assurance, yung presence niya palaging nasa atin. Kahit nga itong mga nakarang araw po, may naramdaman ako dito, masakit siguro mga 3 days yun, ito lang week na to. Nawawala naman siya. Kahapon hanggang ngayon, wala na naman So, siyempre, kakaba din. Kasi una, tayo naman, di ako nakakaroon tayo ng sakit. Di ba, is natin agad yung panggastos, di ba? Yung mental, di ba? Yung nag-iisip, ano kaya to? So, marami yun Inaano mo siya, sabi ko lang, lahat ho tayo. Nilalagay ng Lord under fire, pinatest tayo. So, kailangan mo natin yung makita po natin paano hinarap ito ng tatlo. At yun po yung sinasabi rin sa atin. We trust God in His power and ability to deliver us. Secondly, while the situation is still difficult, mga kapatid, then we have to really trust that God is with us. He never leaves us, He never forsakes us. Kanina habang nag-iisip ako, naisip ko lang naman po ito ngayong hapon na lang. Bukas po itong itong TV. Ilatay ko lang yung sound niya, pero nanood ako ng music, no? Yung gospel. Alam niyo yung kantang There is None Like You, di ba? At ang isang linya, lumang kanta yan, pero kanina habang pinapakinggan ko siya, merong linya doon na There is none like you, no one else can touch my heart like you do. Di ba?
I could search the world, di ba? Parang ganun. Till eternity long, and find there is none like you. Wala pong pwedeng humipo sa atin. Wala pong pwedeng mag-touch sa atin, sa spirit natin, sa puso natin, sa mind natin, pag confused, pag puno tayo ng stress, kundi ang Diyos lamang. Because there is none like Him. At yun ang sinasabi ng tatlo kay Nebuchadnezzar, there is none like our God. He is not like your image of gold. Hindi, ang aming Diyos totoo. Ang aming Diyos ay buhay, ang aming Diyos ay makapangyarihan. Ang aming Diyos ay kasama namin sa every moment of our life. Dahil ganun din po tayo, mga kapatid. So, nakabalik sa gabing ito. Tandaan po natin itong ito pong experience, no? Sabihin na natin fire experience ng tatlo. Naalala ko nung sa service natin, no, nung mga nakaraan, nag-testimony po, di ba, si Raymond at si Rosel. Especially kayo, kung may mga karamdaman o may nararamdaman sa katawan. Ano ba? Napaka sarap isipin, pakinggan. In such ganung mga sitwasyon, ang Diyos is able to deliver. Di ba? Pero dumaan din naman sila, di ba? Yung mga nag-testimony, dumaan talaga sila literally. Naapektuhan sila ng ganung mga sitwasyon o karamdaman. But in the end, God delivered. Di ba? God delivers. Naman, palaging babalikan natin ano man yung mga magandang ginawa ng Lord sa buhay natin, doon sa panahon na sinubukan tayo in the past, pero naging faithful siya, nag-deliver siya, or hindi man, nalampasan natin yung problema at pagsubok na intact pa rin yung faith natin. Nakapagpatuloy pa rin tayo sa ating Diyos. Amen po mga kapatid. So, tandaan natin. Ang Daniel chapter 3, ating pong faith under fire. So, in the midst of fire, of a fiery situation, in the midst of a furnace-like experience, andun po ang ating Diyos, kasama natin siya. He either will deliver us right there and then, or He will sustain us along the way because nandun yung presence niya. You know? Kaya as we close mga kapatid, pag-pray natin yung mga kahapon lang merong prayer request sa akin, message. So pag-pray natin, yun po may ooperahan isang ka-sister natin sa ibang church, no? Kinumusta ko nga, kumusta yung operasyon? Ayos naman o pastor. Hindi maigi. So, pag-pray po natin si Roger, no? Si husband ni Sarah, alam po natin, napakahirap din yung daraanan niya. Si Nestor din, no? Yung kumpare ko, kapag din ni Ate Tess. May mga sitwasyon na napakahirap ito, pero yun nga po mga kapatid, talagang Diyos lang talaga, sa Diyos lang tayo tatakbo. Sino po yung naalala natin na may karamdaman? O kung di man karamdaman, nasa pagsubok, nasa problema, nasa fire, ang kanilang faith is being tested under fire. Alalahanin po natin sila sa ating pananalangin. And tandaan po natin mga kapatid, our God is able, and our God is meron siyang assurance sa atin, He will be with us. Ano man ang mangyari. Amen. Praise God. So, let us pray mga kapatid. Aming Ama, marami pong salamat sa iyo sa oras na ito. Pinatas ko po sa iyo ang mga nakinig o nakanood ngayon ng aming biglaang exhortation sa Straight from the Word. And maybe, Panginoon, later on, ito ay mapapanood ng iba. But, lahat po ng naabot ng mensaheng ito, O Diyos, ano man po yung pinagdaraanan nila, mga kanila pong faith is under fire at this moment, or maybe in the past months, nandun na, may problema na. Kayo po ay kumilos sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Patatagin mo po sila, Lord, alawin mo po sila. At dalangin po namin, hanggat maaari, Lord, hinihiling nga po namin yung katulad yung ginawa po ninyo kay Meshach, Shadrach, Abednego, nagkaroon ng healing, nagkaroon ng miraculous move po kayo. And then, instantaneously, na-deliver yung tatlo. So, Lord, ganun din po, i-reverse po ninyo yung sitwasyon.
Tatas po namin sa iyo si Roger, Lord, ang asawa ni Sarah. Lord, pagalingin mo po siya, Panginoon. Makarecover po siya sa mga taming karamdaman na nararanasan niya. Ang iyong kahabagan, ang iyong biyaya ay dumali, Lord, sa oras na ito. Ipuin mo rin po ang puso ni Roger na spiritually sustain mo siya, maging si Sarah, Panginoon. Ang kanilang mahal sa buhay. Lord, we pray for deliverance. God, we pray for deliverance. Just touch this family. Just touch Roger, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Maging si Nestor, Lord. Lord, himala mo pa rin po yung hiniling namin. You just reverse the situation. Let there be healing. Let there be miracle, Panginoon. At ipuin mo rin po ang puso ni Nestor, Lord. Sustain mo siya, alawin mo siya, hawakan mo siya, maging ang kanyang mga mahal sa buhay. Kanyang mga kamag-anak, Lord. Just be with them, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa ibang mga members namin. Maybe hindi namin alam kung ano yung mga pinagdadaan nila, kung ito man ay sakit o mga problema sa finances o sa ibang mga bagay, Lord. I-deliver mo po sila. Mag-provide po kayo sa kanilang mga kagipitan sa buhay, sa mga karamdaman nila. Lord, just heal them, Lord. Sa mga struggle sila sa faith, just sustain them. Bigyan mo po sila ng breakthrough, Lord. Lord, yung panampalataya namin lahat as a church, Lord, members ng church, patatagin mo, Lord. Sustain mo. Alisin mo yung takot sa amin. Alisin mo yung pangamba. Alisin mo yung worry, Lord. Palitan mo ito ng pagtitiwala sa. So, sino man po sa oras na ito na bahagi ng family ng Revival Christian Assembly at yung pong naaabot ng Zoom na ito, Lord, na live, Lord, ano man, sila din po, Lord, i-class namin. Abutin mo po sila kung ano man po yung mga bagay na mahirap sa kanila, Lord. Be with them, touch them, deliver them, heal them, answer them, Lord God. Thank you po, Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo. Kinukumit po namin sa iyong lahat-lahat sa gabing ito. Alam po namin, Lord, na ang iyong salita na aming napakinggan sa gabing ito, na pagbulayan ay gagawa ng maganda sa aming panampalataya at patuloy na pakikipagrelasyon sa iyo. We entrust to you everything. We entrust to you the testing of our faith through fire, knowing that you are our faithful, good, and powerful God na palaging nandyan lang para agapayanan kami, tulungan, and i-deliver. Thank you, Lord God. We bless you for this time of meditating your word. May you be enthroned in our midst. May you be glorified. We ask all these things in the mighty name of Jesus. Amen. Praise God, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Sa gaming ito, ang kapayapaan po ng Lord, ang kalakasan ng Diyos, ang pag-iingat niyo, at ang patuloy na paghipon ng Lord sa puso natin para nasan po ng bawat isa sa inyo, sa kapurihan po ng ating Diyos. God bless us all.